Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba, ang lukaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, so ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman dito kay Kim Chiu, syempre sa kanila pong success na pagpapalabas po ng My Love Will Make You Disappear sa Netflix. Kasi ang dami pong nagwewelga sa success na yan ng My Love Will Make You Disappear at talaga naman pong pinuputakte si Kim Chiu ng mga bashers. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayo chika at balita hinggil po sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, simulan po natin ang ating update. Napakaganda po ng araw natin dahil nga nangunguna. Top 1. Number 1, ang My Love Will Make You Disappear sa iba't ibang sulok ng mundo sa Netflix. O, diba? Napakagandang balita niyan sa mga Kim Pao fans, syempre, at kina Kim and Paolo. And si Kimi, masaya rin po itong ibinahagi sa Showtime. Masaya po siyang in-announce din ito na talaga naman pong number 1 ang My Love Will Make You Disappear sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit subalit tatapwat meron atang hindi masaya sa success na yan ng My Love Will Make You Disappear sa Netflix, sa pangunguna nito sa Netflix. Dahil pinutakte ba naman po at pinasok po ng mga bashers ang Showtime, ang online viewers, ang online live ng Showtime kanina at pinutakte po si Kim Chiu. Grabe, naglabasan po sila. Ang daming bashers ni Kimi. Alam mo yung sobrang saya ni Kim Chiu. Nagbabahagi po siya ng kanyang blessings sa mga tao at nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa kanila ni Paolo Avellino. Pero ganun, ang daming bashers ni Kimi na pumasok po sa live ng Showtime. Anyway, thank you so much at pinalakas ninyo kasama kayo sa mga viewers. But ganun pa man, nakakasad lang na bakit may mga ganyang tao na sobrang lulungkot ng buhay, hindi po masaya sa success ng iba. Ayan nga, paano ba namang siguro mga inggit, kaya nagalit, nag number 1 ba naman sa Pilipinas, sa UAE, sa Qatar, ang My Love Will Make You Disappear at marami pa pong sa United Arab, sa Taiwan, number 1, diba? Number 4 sa Kuwait, sa Bahrain, number 5 sa Hong Kong, 6 sa Singapore. Grabe yung blessings. Pero yung mga bashers nagwewelga sa success na to. Bakit ba sila nagwewelga? Sa ganun ang katotohanan marami nagmamahal kina Kim and Paolo. Sa yun ang katotohanan mas marami po ang mga fans na sumusuporta sa My Love Will Make You Disappear sa anumang sulok ng mundo kaysa sa kanila. Parang bakit parang kasalanan pa ng mga Kim Pao fans, parang kasalanan pa ni Kim and Paolo na talo sila sa labanan. Alam mo yon na hindi nila kayang pataubin ang Kim Pao. Parang kasalanan pa natin na marami tayo. Parang ganun, hindi nila matanggap na number 1 ang My Love Will Make You Disappear. Kaya siguro sila ganyan at pumasok ng babash kay Kim Chiu dahil nga sa blessings na yan ni Kimi, dahil sa success ng My Love Will Make You Disappear. Wala naman kasi akong ibang nakikita pong dahilan. Unang-una, wala naman tinatapakang ibang tao si Kim para magalit sila. Hindi naman masama ugali ni Kim Chiu para i-bash nila. Blessings lang talaga ni Kim Chiu sa buhay, yung maaaring dahilan dahil nga may mga taong hindi po masaya sa success at pag-angat ng kapwa nila.
Diyos na lang po talaga ang bahala sa kanila at ang karma na lang po ang bahala po sa kanila. Darating din po yung araw na kanila rin pong aanihin yung mga masasamang mga ginagawa po nila. So, hayaan na po natin. Ako di ko na sila pinatulan kanina sa online dahil mauubos na yung oras natin na stress lang magiging dulot nila. So, pabayaan po natin sila hanggang sa mapagod. Anyway, sabi naman dito ni Madam Leoncia Talian, magandang gabi po sa inyo, shout out. Mainly like Kim, not only she is beautiful, but because of ugali. And yan nga yung paulit-ulit ko pong sinasabi. Besides, she knows how to inspire people to become better. Very lucky, the man who will be her husband. Then they claim na si Paolo Avellino na yun. Huy, grabehan nga eh. Naku, panigurado manggigigil na naman ang mga bashers niyan. Anyway, tungkol sa sinabi niyo na nakaka-inspire po si Kim para mas maging better person, yes, totoo yan. Kung diskarte, yung success ni Kim, pag-uusapan natin kung paano siya nagsimula. Ayan, bilang isang breadwinner, talagang mai-inspire ka sa kanya. Pagdating sa diskarte at nananatili pong humble si Kim Chiu. Sobrang nakaka-inspire si Kim kasi 'di ba naabot na po niya yung kanya pong pangarap at the same time natupad pa niya yung pangarap niya sa pamilya niya, hindi lang para po sa sarili niya. Nakakatuwa na si Kimi, inuuna talaga yung family bago po yung sarili. At ayun, dahil po dyan ay pinagpala naman talaga siya ng husto. Samantala, sabi naman ni Madam Merlita Aurea Rodriguez, ako naniniwala 100% seryoso si Paolo kay Kim. Kaya pag nagtatampuhan sila, nag-aalala ako. Huwag kayong mag-alala, Madam Merlita. They are matured and naniniwala ako na kaya nilang i-handle. At syempre, sentro yung kanila pong sentro sigad sa kanilang relationship, anumang relationship ang meron sila. And syempre, kung ano yung kailangan ng relasyon, yun ang dapat ibigay. Kaya para gustong maging healthy ay pipiliin po nilang unawain ang isa't isa. Huwag kayong kabahan at mag-alala dahil parte naman din po pati yan ng relasyon. Kahit anong relasyon, friendship, romantic relationship, ay may dumadaan sa ganyan. Pero diyan po, mas tumitibay. Kung walang ganyan, ay ang boring naman. At saka diyan kasi talaga masusubok gaano nyo kamahal ang isa't isa at paano kayo tatagal. Kasi syempre, makakapag-adjust kayo sa isa't isa. Ayon naman sa komento ni Madam Elisa Lim, magandang gabi po sa inyo. Marami ang maaring hinahanda ni Kim and Paolo na dapat dalhin at dapat suotin nila sa taping, and imagine how many weeks sila magta-taping at naka-lock-in taping sila. At totoo din yung iniwas si Kim sa Showtime at hindi na pumunta si Kim sa Showtime kasi hindi bagay na magkita pa sila. Busy si Kim sa darating na taping nila sa Cebu pa. Maraming empakihin na gamit. Ganoon din si Paolo. Yes, tadhana talaga Miss Gandara ang nakakaalam sa pagmamahala nila at manifest natin till the end na silang dalawa together forever. At tungkol po siguro to kay Gerald. And kung talagang iniwas po si Kim Chiu, it's a good move. Thank you so much, Showtime. Dahil nakikita namin na meron kayong pagmamahal talaga kay Kim Chiu. Pero kung sinadya yun ni Kim, maraming salamat din para maputol na agad anuman ang spekulasyon, issues at paglilink para hindi po maapektuhan syempre ang Kim Pao. At syempre yung kanila pong taping. And kung busy naman po talagang sadya si Kim Chiu, thank you so much kay Lord at binisi niya si Kim.
Iniwas niya si Kim Chiu sa mga bagay na maaring pagsimula ng issues and etc. Diba? Talagang mahal at laging kakampi natin. At laging iniiwas si Kimi sa mga posibilidad na alam mo yun, makakadawit sa kanya sa kaguluhan. Hindi rin kasi maganda. Hindi rin maganda lalo na't meron pong magiging project together ang Kim Pao tapos pag-uusapan bigla ang Kim Herald. 'Di ba makakasira lang po talaga 'yon. Kaya maraming salamat sa hindi po pagsulpot ni Kim Chiu sa Showtime that time na nandoon si Gerald. So wala naman pong problema doon, 'di ba? Anyway, hanggang dito lang muna po ang aking update. Paki-comment lang po sa baba na inyong mga reaction. And kita-kits na lang po tayo sa mga susunod ko pa pong chika patungkol sa Kim Pao. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Marami pong salamat!